Good morning mga kaloyalista, ito po yung likod, si Boy Misterio. Ngayon po pag-usapan natin yung naganap na prayer rally kahapon na nagmukhang campaign rally na para sa susunod na midterm election. Yung mga banat ni Harry Roque sa ating pamahalaan, larong-laro na yung pangbabatikos niya sa ating mahal na Pangulo. Inuulit na naman nila yung pulburon issue, yung Balentong, tsaka yung PI, kung ano na naman sinabi nitong animal na to laban sa ating mahal na Pangulo. Talagang patuloy sila sa pagigiba sa ating mahal na Pangulo at paninira at pangungutya. Ito dapat hulihin na itong mga to eh. Isama sa ICC to eh. Diba? Kaya hindi tayo magtataka kung ating mahal na Pangulo ay magbago ng desisyon at pananaw niya tungkol sa ICC. Dahil kagagawan din itong mga animal na to. Dahil nanggugulo na naman sila. Although si Duterte hindi siya bumanat kahapon, pero itong si Harry Roque, masyadong matindi ang mga pinagsasabi na naman. Talagang below the belt. Yun na talagang pagkataon nitong animal na to eh. Wala tayong magagawa. Yan siya eh. Siyempre, andito tayo para depensa ng ating mahal na Pangulo, paalalahanan ng ating mga kalayulista at kababayan na magkaisa tayo, labanan natin itong mga naninira sa ating mahal na Pangulo. Dahil ito ay pag nakabalik to, kawawa tayo mga mamayang Pilipino. Dahil ito mga to sabik na makaupo ulit ang makabalik niya sa Malacanang. So, papakinggan po natin kung paano sila mag-prayer rally kuno. Pero talagang obvious na campaign rally ito para sa susunod na election 2025 midterm election. Marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Oops, teka lang ha. Kaya nanalo si Sara dahil sa mga loyalista. Walang 32 million na supporter ang mga Duterte. Kitang-kita sa rally nila, konti, nilangaw. Kaya ito sinasabi ni Roque na hindi sila sabik na makabalik sa Malacanang. Kalokohan yun. Kasinungalingan yun. Si Sara, kung hindi yan dumikit kay PBBM, hindi mananalong vice presidente yan. Tandaan niyo, huwag na tayong pabubutol dito sa mga to sa susunod na eleksyon. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yon o hindi? Nagawa ba yon? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kaya nga puro tukhang ginawa niyo, di ba? O, yung amo mo panay ang fentanyl. Kaya nagkakaganyan magsalita. Minsan nagwawala, minsan matino. Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon! Masama yan! Pag kayo nagpulburon, pabale-balentong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Tinitira mo na naman ng ating mahal na Pangulo dahil nakita niya na hindi na akma, na hindi na makakasabay sa ekonomiya ng globalization ng ating saligang batas pagdating sa economic. Yun lang naman ang gusto niyang baguhin eh. Ikaw, pinalalabas niyo, babaguhin lahat. Ang linaw-linaw. Ang kulit nito si Roque rin no?
Paulit-ulit talaga. Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburon o hindi? Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary. 2 buwan pa lamang, nawala na ang Vic Rodriguez. Ano naman sinisisi niya? Natural, nakita na PBBM, hindi matino kausap ang China eh. Diba? O kaya tayo, alyansa sa US. Dahil matagal natin kaibigan ng Amerika. Masama ba yun? Nakumuha tayong depensa? Hindi. Pinoproteksyon na ni PBBM ang ating teritoryo. Yan ang matapang na presidente, hindi tulad ng presidente nyo noon na panayang baho sa China. Kaya pro-China kayo eh. Si Vic Rodriguez, kaya hindi nagtuloy, hindi siya nakalusot dun sa commission on appointee. Hindi ang totoo. Hindi siya nag-qualified. Hindi natin alam kung bakit. Tataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? Well, hindi namin hinahanap si Duterte ngayon. Masaya kami sa pamumuno ng aming PBBM. Masayang-masaya kami. Hindi namin kailanman pangangarapin pa na bumalik ang mga Duterte. Siguro sila-sila na lang. No? Kayo na lang mga GD shit kayo may gusto. Dahil sabik na sabik kayo, sa totoo lang, gustong-gusto nyo makabalik sa Malacanang. Kaya kayo ganyan makapanira sa aming PBBM. Pero hindi kayo magtatagumpay hanggat nandito kami. Sinasabi ko sa inyo yan. So, mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? BBM, syempre. BBM. Hindi ko kayo naririnig! BBM pa rin. BBM. At Wala. sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmod ng bigas, na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka. Dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas. Dali. Ito na naman to eh. Nangako daw. Hindi pinangako ni PBBM yun. Pangarap. Iba yung pangarap sa pangako. Madidis, pagsabihan nyo nga itong abogado nyo. Tandaan nyo ha, iba yung pangarap sa pangako. Si Roque hindi niya alam yun. Ewan ko kung ano bang utak ang meron tong animal na to. At hindi ang pinamumudbod na bigas na may muka ng tambaluslos. Sayo na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. Sorry po ha. Pwede bang tayo magdasal? Tayo po tayo lahat at tayo po'y magdasal. Magbintang na naman tong animal na to, di ba? Diktador daw ang ating mahal na Pangulo. Kung diktador yan, makakapag-rally ba kayo? Siraulo talaga tong si Roque, no? Tong animal na to. Diktador, nakakapag-rally kayo, malaya yung nasasabi, malaya kayo nakakapanira sa ating mahal na Pangulo. Tapos sasabihan mong diktador, siraulo ka pala eh. Kaya mataas ang bigas ngayon. Dahil sa gawa nitong grupo na to, nila Duterte, kasi bibintang mo sa ating mahal na Pangulo. Yung rice tarification law na ginawa ng panahon ni Duterte, yan ang epekto ngayon, kaya tumataas ang bigas. Tandaan nyo po yan. Diyan nag-umpisa tumaas, bumulusok ang presyo ng bigas sa panahon ni Duterte. Ngayon ramdam na ramdam dahil dyan sa RTL na yan, rice tarification law. Balikan nyo po mga kaloyalista. Hindi kami nagugutom kasi naghahanap buhay kami ng maayos. Mga palusot mo lang yan, mga dahilan mo para sa susunod na eleksyon, nagpapabungo kayo. Yan ang totoo. Kaya ginigiba nyo ang ating mahal na Pangulo. Gusto nyo makabalik sa Malacanang. Yan po, napakinggan si Roque, di ba? Walang pinagbago, ganun pa rin. Kung ano yung mga sinabi niya nung pinarinig ko sa inyo ng mga nakaraang vlog, ganun na ganun pa rin. Inuulit niya lang eh.
Tsaka to talaga obvious na campaign rally to, hindi to prayer rally. Lumabas na nga sa bibig niya, nakalimutan niya. Kasi title lang nila yon para may umattend. Hindi na sinabing campaign rally talaga. Pero nag-uumpisa na sila ngayon eh. Diba? Ano masasabi niyo mga kalilis sa mga pinagsasabihin tong si Roque? Puro kasinungalingan na naman at balentong na naman itong mag-isip tong animal na to. Dapat sa ating mga loyalista, no, magkaisa po tayo. Tandaan niyo po, yung lagi kong sinasabi, united we stand, divided we fall. Magkaisa po tayo, suporta ng ating mahal na Pangulong PBBM. Mga kaloyalista, hanggang dito lang po. Ito po yung likod, si Boy Misterio. Please like and share my video and please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita.